Maligayang pagbabalik sa aking channel. Magsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang June na naninirahan sa isang ampunan. Si June ay walang mga magulang, mula noong siya ay ipinanganak mahilig siyang gumuhit dahil sa tingin niya ito ay magpapasaya sa kanya at makakatulong at makakalimutan ang kanyang kalungkutan. Si June ay may kamangha-manghang talento para sa pagguhit, ngunit mayroon din siyang mahusay na kasanayan sa pakikipaglaban dahil nakuha niya ang pisikal na pangangatawan ng kanyang yumaong ama na isang national taekwondo athlete. Isang araw isang lalaking nagngangalang Duke ang pumunta sa orphanage para makilala si June. Interesado siya kung gaano kahusay si June sa pakikipaglaban sa murang edad. Si Duke ay miyembro ng National Intelligence Service. Pinapirma niya siya para maging isang secret agent at sanayin siya nito. Pinuntahan ni Duke si June para subukang sumama sa kanya sa National Intelligence Service. Pagkatapos ay sinigurado niya kay June na ang pagsasanay na kailangan niya sa kanyang paghahanda ay magiging isang elite assassin at isa sa mga pinakamahusay na ahente. Ngunit si June ay mahilig pa ring gumuhit, na ginagawa niya ito sa kanyang bakanteng oras. Sa paggawa ang kanyang takdang aralin ay palagi siyang naglalaan ng oras upang gumuhit kahit saan. O kapag si June ay nakakuha ng trabaho para hulihin si Simon na kapatid at kanang kamay ni Jason na isang amo ng krimen na nakapatay ng maraming tao. Matapos mahuli si Simon, nalaman nila na nasa barko si Jason at malapit nang umalis kasama ang bagong recruit na si Kilho na masyadong mautak at skilled ay pumunta kay June at Duke para malaman ang mga importanteng detalye tungkol sa interogasyon. Pero nung magtatanong pa sana siya, agad binigay ni June ang utos na patayin si Jason. Papunta doon sakay ng helicopter, bigla may nakasalubungang silang isang malakas na bagyo at pabagsak na ang helicopter. Minutong tumalon siya palabas ng helicopter, ngunit hindi gumana ng tama ang kanyang parachute kaya nahulog siya sa dagat. Matapos ideklarang patay si June mula sa aksidente, si Duke at ang iba pang team ay nagtipon sa paligid ng kanyang kabaong upang magbigay ng kanilang huling paggalang. Ngunit ito ay lumabas na nakaligtas si June sa aksidente at sadyang piniik ang kanyang pagkamatay para masundan niya ang pangarap niyang tahimik na buhay bilang manunulat o artista. Mula noon 15 taon na ang lumipas at ngayon ay isinasabuhay na ni June ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagsusulat at pagguhit ng comics. Sa ngayon ay hindi pa nabubuo ang mga bagay-bagay sa inaakala niyang gagawin nila June ay kailangang magtrabaho ng husto dahil binigyan siya ng kanyang editor ng isang deadline at ang mga taong ayaw ng comics iniinsulto siya kasama na ang kanyang asawa. Madalas pasaway siya at dahil hindi siya mapagkakatiwalaan sa mata ng kanyang asawa bilang isang padre de pamilya, kaya kailangang magsumikap si Mina para tumulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng mga ito, hindi nagreklamo at patuloy na sinasamahan si June. Si Gae Young ay anak nina June at Mina. Si June na walang trabaho, siya ang nag-aasikaso sa bahay at sa kanilang anak na babae. Pagkatapos ay nakatanggap siyang tawag mula sa kanyang editor na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang tapusin ang kanyang comics. Sa kabila ng katotohanan na kakaunti ang mga tao na interesadong basahin ito, si June na natigil sa isang pagsusulat, gustong subukan na makakuha ng mas maraming oras mula sa kanyang editor, pero hindi sinabi ng editor at ibinaba agad ang tawag. Si June ay tila nagtatrabaho bilang isang construction worker para tumulong sa pagbabayad ng kanilang pamilya, pati na rin ang pagsusulat at pagguhit ng mga comics. Ngunit alam ng kanyang asawa at anak na babae kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanyang trabaho. Noong gabing iyon ay nagpasya si June na uminom ng kaunti habang nagrereklamo na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Nang makita niyang ang ilan sa mga mambabasa, hindi maganda ang mga komento tungkol sa sarili niyang gawa, nagalit siya na pinagtatawanan siya ng lahat. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang kanyang buhay bilang isang naghahanap agent na ikinagalit niya kinaumagahan. Pagkagising ni June, nagulat siya sa pagiging mabait at gentle ng asawa niya, tapos sinabi niya kay June na gusto niya talaga yung bagong story na sinulat niya kagabi at nag-post online nang hindi niya alam. Sabi ni Mina na ang mga tao na nakabasa ng kwento ay gusto rin ito. Nagulat at natakot si June dahil hindi pa niya siya nakikilala. Para maging palido ang kwento, total marami itong sikreto tungkol sa kanyang buhay at trabaho sa nakaraan. Marami din itong sikreto tungkol sa gobyerno na hindi dapat isa publiko. Tumakbo si June sa kanyang editor at sinabihan niya na kunin uli ang sinulat niya, pero hindi pumayag editor kasi gustong gusto ng mga mambabasa ang comics ni June at dahil nakinabang siya sa matinding pagtaas
At marami ang mga positive na comments. Sa wakas ay umuwi na si Jun na nanginginig ang hakbang dahil tinanggihan siya at sinabihang patuloy na magtrabaho sa sunduan niya ang kanyang anak sa paaralan, ngunit nakita niyang uulan nang dumating si Jun sa paaralan ay naghintay siya doon at nang humikab si Jay ay sinundo ng kaibigang mayayamang magulang sa isang magarbong kotse na sa tingin niya ay mas gusto niya. Umuwi kasama ang kanyang mga kaibigan kaysa sa kanyang ama na ikinalungkot ni Jun kapag tinitingnan niya ang kanyang anak na si Jay na sa wakas ay umuwi na at masama ang pakiramdam niya na hindi siya naging mabuting ama sa kanyang anak na babae kaya gusto niyang patuloy na magtrabaho at tama pa, detalyadong account ng kanyang panahon bilang isang secret agent kasama na ang mga oras na nilabanan niya si Jason at ang kanyang mga tauhan. Nag-viral sa mga forum ng mambabasa at nagustuhan ng maraming tao kabilang ang bakla at mga kaklase ang foreman sa construction site kung saan nagtatrabaho si Jun at ang editor na si Jun at ang buhay ng kanyang pamilya ay madalas na gumanda. Ang pananalapi ng pamilya ay nagsimulang gumanda noong Hunyo ay nagawa pa niyang pasayahin ang kanyang anak na babae sa pagbibigay ng regalo na matagal na niyang gusto. Samantalang si Juke na dating boss niya ay pumunta sa internet cafe para tingnan ng isang kaso at biglang lumapit ang dalawang lalaki at sinabi tungkol sa secret group sa loob ng NIS na kasali ang lahat ng misyon ni Jun. Laking gulat niya nang mabasa niya ang online comics ni Jun ay gumawa ng kwentong ito at ang mga pangalan ng mga tao. Sa loob nito kung saan katulad ng nangyari noon, tumawag at makipagkita sa mga opisyal kaagad upang pag-usapan ang lahat dahil ang comics ay nakitang isang malaking banta sa kanilang posisyon. Pagkatapos ng lahat ito ay nagbubunyag ng isang pinakamataas na antas ng pambansang lihim tungkol sa lihim na organisasyon at siya ang nagre-recruit ng mga tao para turuan at sanayin sila na maging cold-blooded assassin top agents. At ilan sa mga malupit na paraan na ginamit nila upang makakuha ng impormasyon mula sa mga tao kaya sa sandaling ang pagkamatay ni Jun ay nakumpirma ng NIS. Binuwag agad ang grupo ni Duque at ang ibang mga opisyal ay natatakot at nag-aalala na ang mga kwento sa comics ay magagalit ang mga taong gobyerno. Akala din nila na si Jun ay baka buhay pa dahil hindi pa nila nahahanap ang katawan niya noon. Alam nila na si Jun ang nanguna sa likod nito dahil siya ang pinakamagaling na agent dati at magaling din gumuhit. Ang pangulo ng NIS at ang taong nagngangalang Hilang Do nag-utos na arestuhin si Jun at ituring na traidor ng bansa, bagay na napupunta sa opisina ng may akda para kausapin tungkol kay Jun at aalamin kung nasaan si Jun. Ito o nagsabi na si Jun ay nagtatrabaho ng part-time sa isang construction site. Ngayon nakita ni Jun na nasa construction site na may paparating na mga ahente ng NIS at sinubukang tumakas ngunit napalaya siya ng isang ahente nito at lumaban sila ng husto. Matapos talunin iyon ng isang ahente ng NIS na humahabol sa kanya, tinawagan ni Jun ang kanyang asawa sa takot at sinabi sa kanya na kailangan nilang umalis kaagad ng bahay. Hindi nito alam kung anong nangyayari kaya sabi niya hindi na siya papasok at nag-hang up na. Hindi nagtagal may isang NIS agent na pumasok sa bahay ni Jun na pinangunahan ni Chill na isang dating junior sa NIS at napabagsak nila si Jun at dinala siya sa ibang lugar. Pumunta si Jason at ang kanyang mga tauhan sa opisina ng editor ni Jun at pinilit siyang ibiunyag ang tirahan ni Jun. Dahil pinasama ni Jun si Jason sa mga comics niya, nandoon si Jun tungkol sa comics sa isang mata habang ang kanyang pangunahing opisina at sinabi ni Jun na nasulat niya ito nang hindi sinasadya habang siya ay lasing at wala itong kinalaman sa anumang bagay sa kanya at gawin. Sa kabilang banda ay hindi naniniwala sa kanya at iniisip pa rin siyang traidor, tapos ang asawa ni Jun ay ginawang hostage ni Jason at tinawagan siya ng mga tauhan niya, tapos pinakiusapan ni Jason si Jun na dalhin ang kinuha sa kanya dahil si Duque ang nakahuli kay Simon at pinatay 10 taon na ang nakararaan. Walang choice si Jun kundi ang gawin kay Jason ang ginawa niya para mailigtas ang asawa niya. Noong hindi pinapansin ni Duque na gawang linlangin siya ni Jun para maging hostage, nagmamadaling kinuha si Duque kay Jason matapos siyang ikulong at doon sa interrogation room at pinatumba ang isa pang ahente ng NIS. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lahat ng mga ahente nang nahanapin si Jun at si Jun ay isang maalamat na pinakamahusay na ahente na tinawag na elite assassin kaya binigay niya ang lahat ng ahente ng NIS pahintulot na patayin siya kung kailangan. Madaling malaman kung nasaan si Jun at susundan siya nang malaman ni Jason na sinusundan siya ng isang ahente ng NIS kay Jun. Sinabihan niya si Jun na mag-ingat kaysa tumigil muna para patumbahin ang isang ahente na humahabol sa kanya pagkatapos niyang pumasok sa lagusan, at pagkatapos ay tumakas siya nang makuha ang herd killer ni Jason.
Ito ay sa pinangyarihan ng krimen sa tingin niya ay pinatay ni June ang ahente samantala sinabi ni Joanne na ibibigay siya sa isang taong gustong maghiganti sa kanya dahil sa pag-aakalang ginawa niya noong nakaraang Hunyo ay hindi alam noong una na ang person was Jason pero nung tinawag siya ng editor nalaman na si Jason ay nails na makaganti para sa kamatayan ni Simon. Sa kabilang banda hanggang sa malaman niya kung nasaan si Jason sa South Korea at dumating sa konklusyon na si June ay nagtatrabaho kay Jason pagkatapos ay kinuha nila ni ang anak na babae ni June upang gawin at ibalik ang kanyang sarili nang makita ni June na hawak ni Jason ang kanyang anak bilang isang hostage na nakikiusap siya kay Jason sa mas mahabang panahon nag-aalangan munang sabihin sa kanyang anak nang marinig ito ni Mina. Akala ba niya iniwan na siya ni June at sinubukang kumawala pero hindi niya kaya uminom siya hanggang sa malasing siya para mawala ang galit niya nagpa siya si Kilkil na palayain ang Gaeyoung at balikan ang ama na ito dahil masama ang pakiramdam niya para sa kanya, ngunit lumalabas na ang lahat ay isang bitag na itinakda ng ginawa upang hulihin ang dalawa ni June sa kanila kaysa naisip kung ano ang hindi nila naintindihan at sinabi sa kanya ni Duque. Patayan lahat hangang sumangayon silang magtrabaho para mailigtas si Nina at huminto sila saglit sa lumang bahay ni June nalaman nilang gagamitin niya ang bahay para mag-imbak ng mga armas at iba pang kailangan niya para sa trabaho niya, naghahanda na iwanan may naririnig na mga sirena sa di kalayuan nangangahulugan ito na ang kanyang koponan at papunta sa eksena pagkatapos ay gagawin niya. Nag-aalok na linlangin siya at ang isang ahente ng NIS na lumapit sa kanya para mahuli niya ang mga ito ay kailangang tamaan pero para gumana ang kanyang disguise kaya kailangan ni June na dalhin si Jae-young sa larangan ng digmaan para hindi siya madala, tapos sa daan naptanto nila nasa kanya pa ang bag ng mga sandata na ginawa nila. Wong may alam na magsinungaling siya, sinabi niya ang lahat na may plano silang patayin si June at inisyo ng director na isa siyang traidor who knows that she will lie he makes and tell him everything June has planned kill try at nagplano na magsimula ng gyera. Pumunta si June sa bahay ni Jason na walang armas na sinasabi nila magtago sa sasakyan habang ginagawa nila ang pakulo ni Jason at pagkatapos pinadalhan siya para mag-chill-chill at sinabihan siya na gawin kaya sinabi niya sa isang ahente ng NIS na alamin kung nasaan ang tao at sumugod sa wakas ay nagpakita ang kanilang Jason at sinabing gusto niyang maghiganti dahil nabugbog ng husto ni Duque ang Simon kaya namatay ang kanyang kapatid habang tinatanong sa kanya ngunit ipinagtanggol ni Duque ang kanyang sarili sa pagsasabing dapat lang mamatay si Simon. Maraming taon ng isang krimen na boss tulad ni Jason ay ayaw makarinig ng depensa si Duque at nakatakda pa ring kunin ang kanyang sariling likod ni June kaysa magpalit kay Jason at sinabihan siyang ibigay sa kanya ang kanyang asawa dahil dinala niya si Duque gaya ng hiniling ni June pagkatapos ay pinili ni Jason ang kanyang baril ng isang lasing na Mina na sa tingin niya ay isang sinanay na secret agent na magaling sa martial arts sabi ni Jason. June na hindi sila makakaalis ng kanyang asawa hanggat hindi pinaparusahan ni June si Doc gaya ng ginawa niya noong mga nakaraang taon ay hindi gusto ni Jason ang mga nangyayari kaya plano niyang sunugin ang katawan ni Duque na pagkatapos ay pumasok ang mga tropa ni Jason kaya nagkaroon ng pagbaril sa bawat isa siya ay nagsasabi sa mga ahente ng NIS na naaresto noong Hunyo matapos nilang patayin ang lahat ng katabing paaralan sa araw ng pagpapagaling. Ang walang pakialam na si June ay sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili sa tulong ni Duque at gusto pa niyang mahuli si June pagkatapos ay huwag niyang sabihin sa mga sniper na barilin si June ngunit ilalagay niya ang kanyang sarili sa paraan para protektahan siya kapag nagpakita ang upahang mamamatay tao ni Jason pinapatay nila ang mga sniper at pinatay iyon ng NIS gents hangang kumalma na ang lahat ginagamit din ito ni Jason sa payo niya. Pinamamahalaan sa pamamagitan ng pag-agaw ng isang tapos na malapit at pagbaril kay June ng ilang beses na patayin na nakaligtas sa pag-atake ng sniper pagkatapos ay lumingon sa kanya dahil sa pagiging matigas ang ulo tulad ng Duque ay hindi nasisiyahan sa kanya sa masa ng June na tila nakaligtas ay bumangon at pumutok at malapit na tangke ng gas para mapanatili si Jason at ang kanyang mga tauhan sa pag-atake. Sinubukan ni Chin ng mga ahente nang nailigtas sina Mina at Jae-young mula sa kaguluhan at dalhin sila sa isang lugar na ligtas pagkatapos ay ibinigay niya kay Gayon ang kanyang bulletproof vest at humingi ng tawad kay Mina at sa kanilang anak na babae dahil sa pagtago ng batang sikretong ahente mula sa kanila sinabi rin ni Mina na ikinalulungkot niya si June para sa patuloy na pagmamaktol at pagsaway sa kanya Nina at Jiyeon para itago ang inaasikaso niya ang problema ni
June pagkatapos ay bumalik sa larangan ng digmaan at pinatay ang lahat ng mga katulong ni Jason. Nakaharap niya si Jason ng mag-isa gamit ang kasanayang ito sa pakikipaglaban. Sa wakas ay nagawa ni June na talunin si Jason at tapusin ang misyon na hindi pa niya nagawa. Kayang tapusin ng 15 taon ang pelikula ay nagtatapos kay June ang chill ng kanyang pamilya at duke na lahat ng tumetambay at mukhang masaya ay tinanggihan ni June ang inalok na bumalik bilang isang secret agent at sa halip ay sumunod sa kanyang pangarap na maging isang manunulat at artista ng comics. Mangyaring mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang Tagalog film recap.